friendships! So ayun na nga, today is the day at pupunta kami ni Andrew sa Baguio para sa isang weekend getaway. By the way guys, first time lang namin mag-vlog kaya pagpasensyahan nyo na po kami. Dito po pala kami dumaan sa Philippine Arena papasok ng NLEX kasi ito yung mas malapit sa amin galing sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayan, papasok na kami ng NLEX at syempre, Esitex and T-Plex. Nag-exit kami ng Rosario kasi gawa na siya. At dito kami sa Marcos Highway dadaan kesa sa Cannon Road dahil mas safe dito ngayon. So yan, as you can see naman po, grabe ang fog. Ang lamig-lamig dito sa Baguio ngayon. By the way guys, share ko lang almost 2 years akong tumira dito sa Baguio dati kasi ito yung first area of work ko. At syempre, maraming memories dito sa Baguio kasi dito rin nag-propose si Andrew. Ayan, so tanghali na po nung dumating kami dito. Gutom na kami, kaya dumiretso na kami dito sa Balahaja Kitchenette. Dito lang yan matatagpuan sa Slaughterhouse, Baguio City. Ito nga pala yung menu nila. Meron silang goat, fish, beef, syempre may beverages din at mga gulay-gulay at ang paborito ni Andrew dito syempre ang bulalo. Grabe, first time niya matikman dito dati at binabalik-balikan na talaga niya dito. Ito pala yung itsura sa loob. Simple lang siya pero yung pagkain napakasarap. Ayan, umorder kami ng sandamakmak na kanin. Hindi kami papatalo dyan. Syempre, yung paborito ni Andrew, bulalo. At yung paborito ko naman dito, yung liempo na may dugo. Ayan, so ready na si Andrew kumain ng kanyang paborito. Naglagay pa talaga siya ng sili kasi mahilig kami sa maanghang. So, first bite, grabe, mapapailing ka na lang talaga sa sobrang sarap. Siyempre, hindi ako papatalo. Ang kinain ko naman dito, yung liempo na may dugo. Paubos na nga kasi talagang sobrang sarap niya. Grabe, no? Nakakamiss talaga dito sa Baguio. Kahit yung mga simpleng pagkain lang na ganito, aba, uulit-ulitin mo talaga. Grabe. Anyway, so sa sobrang kabusugan namin dito sa Balahaja Kitchenette, kailangan naming magbawas at magtadtad ng taba namin. Kaya, dumiretso agad kami dito sa Igorot Stone Kingdom at ready na kami sa mga lakarin at akyatin dito. First time namin dito kasi dati wala pa to Ayan, so pipila na kami para bumili ng ticket. By the way, friendships, 100 pesos nga pala ang entrance dito para sa adult at para sa senior naman at kids, 80 pesos na lang. Syempre, wala nang bayad yung mga 3 years old and below. Ayan, nakabili na kami ng ticket at very exciting dahil papasok na kami. Kailangan maayos din yung sapatos mo dito para, carry bells mo talagang umakyat tsaka maglakad-lakad dito. Ayun na nga, si kuya mo Andrew, pa-video-video din. Anyway, friendships, ang una nyo makikita dito papasok ay yung mga rentahan ng costume o yung mga attire ng mga igorot para magpa-picture dito sa entrance. Ayan, papasok na kami. And grabe, nalula ako pagpasok dito kasi ang laki pala niya talaga. Tsaka dalawa yung aakyatin mo dito. Eto nga pala yung view pag nasa taas ka na. O, 'di ba? Ang ganda at ang laki talaga. Kitang-kita din yung fog, no? Ang sarap at ang lamig talaga. Eto ngang si kuya mo, no? Pagod na daw umakyat. Kala mo naman ang tanda-tanda niya na. Kulang kasi to sa exercise Kap, ano na? Ayan, sa sobrang ganda talaga dito at ang lamig, nakalimutan na namin na 2:00 na pala, kailangan na namin mag-check-in. Kaya dali-dali kami at pumunta na kami sa Hotel Elizabeth kung saan kami magsistay. Ayan, so dito rin kami nagstay dati nung nag-propose siya sa akin kaya memorable talaga yung hotel na to at kita mo naman, binalikan talaga namin. Ito nga pala yung makikita mo pagpasok mo ng hotel. Malaki siya, tsaka malinis. Ayan, pati yung room namin, no? Safe and sanitized daw yan. At papasok na nga kami ng room, o 'di ba? By the way, shout out nga pala sa mga kapatid ko na nakasama ko dati dito. Ate Rachel, Ate Ice, and thanks to you, Ate Rio. O, 'di ba? Ang laki ng room. At syempre, importante malinis. 2 double bed pa nga yung binigay sa amin at of course, may balcony. Nagpahinga lang kami sandali pero syempre sayang naman oras, 'di ba? Kaya nag-decide na kaming lumabas ni Andrew at maghanap ng tambayan.
kape-kape muna. Ito nga pala yung makikita mo sa labas ng hotel. Pwede kayo mag-park sa labas, may parkingan din sa loob sa may basement. Ayan, napadpad nga kami dito sa Camp John Hay. Ayan yung Manor Hotel. Maganda rin dyan sa loob, na-try ko na rin dyan. Unfortunately, fully booked na sila. Marami yata naka-check-in. Yan din yung Forest Lodge at yung bahay ni Joel Cruz. O, 'di ba? Ito naman yung Ayala Techno Hub dito sa Baguio City. Marami ding kainan, pero madami ding tao kasi nga weekend. Kaya ayan, dito na lang kami sa Everything Nice kasi may pwesto pa. Okay din naman yung mga pagkain dito. Okay din yung kape at saka yung pastries. May pwesto pa. Ayan, tambay muna and picture-picture muna kami bago kami umalis at lumipat. O, 'di ba? Pak! Ayan, so ito na nga yung next namin pupuntahan, yung Hardin, kung saan kami tatambay at mag-chill. O hindi yan, The Camp yan, alam ko na yung sabihin nyo dyan. Ito nga pala yung itsura sa taas, okay din dito. Tamang chill lang kami at ito nga si Andrew, nagaya ng umuwi. Pero bago umuwi, dumaan muna kami dito sa Session Road. Dito kasi yung maganda talaga din paggabi. Malamig, masarap maglakad, pero hindi kami naglakad niyan. Marami din kainan dito at saka mga chill places. Pero ang talaga naman gustong hanapin ni Andrew ay yung Korean store. Kasi nag-crave daw siya sa noodles, sa Korean noodles. Ewan ko ba dito, Koreano na yata to, kakanood ng mga K-drama. Ayan, bumili na kami at nagpa siya ng umuwi. Kinabukasan, breakfast time na. 7 to 10 yung breakfast dito at mga 8 or 8:30 na yata kami kumain para maging brunch na. Ayan, may soup naman sila dito. Siyempre, may cereals din. At hindi mawawala sa breakfast ang salad. Ayan, o 'di ba? Meron din silang pastries for dessert at siyempre, fruits. Ito, meron din silang mga French toast. Pwede mo ring i-toast dyan kung gusto mo na mainit. At iba't ibang klase ng bread. Meron ding jam at butter. Ito naman din yung pansit nila. Ayan, egg at syempre fried bangus. Meron ding chicken, nakalimutan ko na kung anong luto. May longganisa at corned beef. Syempre, hindi mawawala yung kanin at syempre meron ding fried rice. Ito yung condiment section nila. Ayan yung juice na paubos na pero re-refillan daw yan ni Kuya. Ito naman yung coffee section. Ayan, may mga creamer and sugar. Ito yung kinuha namin pero wag ka si Kuya Andrew, nakaapat na balik. Gutom na gutom yan. After namin mag-check out, dumiretso na kami sa La Trinidad para pumunta sa Strawberry Farm. Nakailang balik na kami dito pero malay mo, may nagbago. Ayan na nga, papasok na kami ng Strawberry Farm. May 20 pesos na bayad dito sa parking. Ito nga pala yung loob. Ayan, may iba't ibang tindahan ng mga souvenir. Syempre, may tindahan din ng mga gulay at syempre mga prutas. May mga kainan din dito kung nagugutom ka na naman. Meron din nagtitinda dito ng mga strawberry ice cream tsaka strawberry taho. Ayan, so ang daming tao, no? Nandito din yung malaking strawberry na pinipicturean nila. Nadagdag pala dito yung tindahan ng halaman kasi nung pandemic nauso ang mga plantito at plantita. Naku, bet na bet ni mama yung mga ganyan. Ito nga pala itsura ng farm nila kung saan kayo pwede mag-strawberry and lettuce picking. O siya, friendships, dito na nagtatapos yung vlog at pauwi na kami niyan dahil may paparating daw na bagyo. Sa uulitin, thank you, bye!